Good morning. Online service will start in 2 minutes. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid sa Pasig Bible Christian Mission. Sa umaga ito, tayo po ay sasamba at ang Santa Cruz Bible Christian Church, ang inyong host church. Ako po ay babasa sa Psalm 68 verse 4 sa New American Standard Bible. Sing to the Lord, sing praises to His name. Lift up a song for Him who rides through the deserts, whose name is the Lord, and exalt before Him. Tayo po ay manalangin. Aming Ama na nasa langit, sa umagang ito kami po ay sumasamba sa inyo sa Espiritu at katotohanan. Hayaan niyo po na kailangan ang aming itaas at ang inyong pangalan lamang ang aming papupurihan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, kami ay mayroong kaligtasan. Sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, kami ay mayroong kagalingan. At sa pangalan ng Panginoon Jesus, kami ay mayroong katagumpayan laban sa aming mga kalaban. Hayaan niyo po na sa aming pagsapang ito, ikaw lamang ang aming maitataas. Hayaan niyo ibigay namin sa iyo itong aming mataas na papuri sa makapangyarihang pangalan lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen.
po ako sa panalangin. Maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat, dalayan po namin sa pagkakataong ito ang pandemic na nararamdaman namin sa buong Pilipinas, hindi lamang dito kundi sa iba pang mga bansa. Nihiling po namin naman na huwag na sanang tumaas pa ang bilang ng mga nahahawa nito. At inihiling din po namin naman ang kagalingan ng mga nahawa at patuloy na dumadanas ng karamdamang ito, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga frontliners, pangunan ng mga doktor, mga nurses, at iba pang mga tumatayo upang labanan itong coronavirus sa aming bansa. Tulungan po sila, bigyan po sila ng karunungan at lakas ng loob at katalinuhan po, Panginoon. Alahin mo rin po, Ama, ang aming mahal na Presidente Duterte. Bilang aming tagapanguna sa aming bansa, ingatan po ang kanyang kalusugan. Di lamang siya, kundi ang buong pamilya at ang kanyang pangunguna ay bigyan po ng karunungan at katalinuhan. Di lamang siya, kundi ang kanyang mga cabinet members, maging ang mga nasa gobyerno po, Panginoon. Kayo po ang sumama at manguna sa labang ito ng pagsugpo ng pandemic nito. Salamat po, Panginoon, dahil kami nasa panahon ng GCQ at bagamat mahirap, pero kailangan namin sumunod. Naninibago kami sa new normal at sana po, Panginoon, ay dumating ang oras na maging normal na ang lahat. Sa iyo po kami lumalapit upang maging normal na po ang lahat ng bagay dito sa aming mundo, sa aming bansa po, Panginoon. Dalangin po namin ang bawat churches sa buong PBCM churches po, Panginoon. Nandiyan ang PBCC, ang SBCC, ang Hulo, maging ang Pandi, ang Cavite, at ang Arenda. Samahan po ang bawat pastor na nangunguna dyan. Ang bawat pastor na nakatalaga. Yung siya ng karunungan din naman, at lakas ng loob, at patuloy na pag-ibig sa gawain. Dalangin po namin, Panginoon, ng protection sa kanila na huwag din naman silang mahawa itong virus na umiiral ngayon po. Salamat po dahil kahit di kami nakakadalo sa bawat building na iglesia namin ay tuloy-tuloy naman ang aming pananambahan sa bawat bahay namin. Nakasama pa ang aming buong pamilya. Salamat po, Panginoon. Dahil dyan ay patuloy namin naranasan na yung kagalakan na nagmumula sa iyo, ang kaaliwan, ang kapayapaan, at ang patuloy na pagtitiwala sa iyo sa araw-araw. Bagamat may kahirapan ng buhay, pero nakakasama po namin kayo, Panginoon. Hindi mo kami pinababayaan sa aming mga pangangailangan. Dalangin din po namin, Panginoon, ang aming touch and offering ng bawat iglesia. Kayo po ang magpala sa bawat kapatid na marahil meron mga nawalan ng trabaho at napatigil sa trabaho, meron business na humina o nawala din, ay ang dalangin po namin, Panginoon. Kayo po ang magbalik nito. Kayo po ang provide ng trabaho para sa amin at maging maganda sana sa hinaharap ang ekonomiya ng aming bansa na sa iyo ay patuloy na kaming sama-sama kaming umunlad na kasama nila po, Panginoon. Salamat po sa pagkakataong ito. Nakakita mo ang bawat kapatiran sa aming iba't ibang churches. Marahil ay meron din sila mga kahilingan. Niling po namin na dinggin po ang aming mga panalangin. Merong nawalan ng trabaho at meron din namang napatigil at may mga negosyo na humina. Dalangin ng Panginoon na itong pagsubok na ito ay malampasan namin at patuloy kaming munlad at umalis sa normal ang aming mga buhay. Samahan mo ko yung Panginoon sa pagkakataong ito, sa pag-aaral ng salita, at ang Santong Espiritu ang siyang manguna sa amin upang maunawaan ang inyong mga salita. Samahan mo po ang aming tagapagsalita na si Elder Homer Albergete, Panginoon, na siyang magbabahagi at paiging daluyan ng iyong mga salita. Po ang aming dalangin sa iyo, nagpasalamat at may pagtitiwala sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isa pong karangalan na maging bahagi po natin pananambahan sa umagang ito. Kumusta po ang bawat pamilya ng ating PBCM family? Okay, ang ating pong talata o titulo sa atin sa umagang ito ay
Ang title po ay God the Father who discipline. Ito po ay nasa Hebrews chapter 12 verses 5 to 11. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling manalangin. Ama namin Diyos na dakila sa lahat, kami po ay dumudulog sa iyong sanktuaryo sa umagang ito upang ipagkatiwala ang mensahe. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa. Gamitin mo ang salitang ito upang tumatag at mangusap ka sa mga kapatiran, Panginoon. Ito po ang samutiling namin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang ating pong passage na makita natin sa Tagalog ay makita po natin sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 11. Ganito po ang sinasabi. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. At huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama, dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang at dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba upang tayong buhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating amang mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, tinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti na atin upang tayo'y maging banal tulad niya. Verse 11, habang tayo tinutuwid niya, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ang Hebrews po ay isinulat ng mga scholars and they believe na it was written for Jewish Christians who live in Jerusalem. Ang pinaka-purpose po ng Hebrews ay hikayatin ang mga Kristiyano na magtiyaga sa harap ng pag-uusig. The author of Hebrews is trying to prepare his readers to endure faith by what seems to be a looming persecution. Makita po natin yan sa Hebrews chapter 10 verse 32 hanggang 34. Sabi po, alalahanin nyo ang mga araw na nagdaan kung paanong kayo'y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo'y paniwanagan. Ngunit hindi kayo nagpalaig. Kung minsan kayo ang inuusuto at pinapahirapan sa harap ng madla. Kung minsan naman kayo'y umaalalay sa mga kasamahan ninyo at pinapahirapan ng gayon. Dinadamayan nyo at hindi kayo nalulungkot ng kayo'y agawan ng ari-arian. Verse 35, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap nyo ang kanyang ipinangako. So makita po natin sa ating talata ay sa Hebrews chapter 12 verse 5 to 11, makita po natin na meron inuulit na salita. Sa King James Version, ito po ay makita natin, meron pong 7 beses na inuulit ang isang salita, at sa NIV naman po ay 10 beses inuulit ang mga salita. Ito po ang mga salitang chastening, chastenet, at chastisement, o chasten. Ang pag-uulit po ng salita ay nagbibigay emphasize sa importansya o kahalagahan po nito. Ang mga writer ay gumagamit ito upang mas clearer or maging memorable ang isang salita. Ang chastisement po or chasten is translated to as discipline. Chasten po ay pagdidisiplina. Ibig po sabihin nito ay to make someone understand that they have failed or done something wrong and make them want to improve. Pinapakita po rito na pinapaintindi sa atin na ginagawa nating kamalian ay maaaring makorek. Chastening comes from a Greek word. It is a word that means to train or educate your children. Kailangan po natin maintindihan at mag-respond properly sa God's disciplines. Kasi po pag hindi natin intindihan ang disiplina, magiging po itong major spiritual failure. Ngayon, ang tanong po, how do I know if I'm being disciplined?
Okay po, ito po ang isang halimbawa. Meron pong isang new believer, siya po ay aktibo sa iglesia. All is well for his salvation. Pero dumating po ang isang trial. Maaaring ito'y nawalan siya ng trabaho, nagkaroon siya ng karamdaman, o kaya isang relational problem. So ano nangyari sa new believer na to? The new believer starts to miss the church. Tinatawagan siya ng mga kapatiran pero iniiwasan niya na to. Soon, the new believer goes back to the world, bitter against the church and God. Kung isipin nyo, ano kaya nangyari? Bakit siya nawala? Marami pong factors na involved kung bakit nangyari yon. Pero one of the major causes of spiritual failure is that we sometimes did not understand or respond properly sa disiplina ng Panginoon. Kung siya'y manganumbalik at magpapasalit sa Panginoon, maganda. Pero kung hindi po, siya po yung binabanggit sa Luke chapter 8 verse 13, sinasabi na ang mga nalaglag na naman sa batuhan ay ang mga nakarinig na salita, tumanggap nito ng may kagalakan, ngunit hindi ito nag-ugat sa kanilang puso. Sandali lamang sila naniwala, kaya pagdating ng pagsubok ay sila'y tumiwalag. Sila po yung mga tao na nakarinig ng salita ng Diyos, kaya lang po hindi siya tumimo ang mga salitang ito. They believe for a while and then when it comes to temptation, they fall away. Jesus encourages all believers to grow in relationship, commitment, and obedience to Him. Ito po yung essential ng isang Christian life. Sa ating pong passage na Hebrews chapter 12 verse 5 to 11, meron po ako nakitang 5 karakteristik ng God's kind of loving discipline. Ito po ay the necessity of discipline, verse 5 to 6, the means of discipline, verse 7 and 8, the motive of discipline, verse 9, the goal of discipline, verse 10, at verse 11 po, the result of discipline. Number 1 po, the necessity of discipline. Ano ba yung pangangailangan ng disiplina? Ito pong verse na ito, sa talatang 5, sinabi nito, nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, mga salita nagpapalakas ng loob? Ito pong verse na ito ay applicable sa lahat ng anak ng Diyos. Sinabi ni Paul sa Galatians, for you are all sons of God through faith in Christ Jesus. If you are not a child of God through faith, then ito pong disiplina ito ay hindi para sa inyo. Isang pong requirement para sa isang discipline ay kailangan kayo maging anak ng Diyos through our faith in Christ Jesus. Ang word po na discipline ay is from the Latin word disciplina, meaning instruction and training. It's derived from the root word discere or to learn. Laking bagay po na maintindihan natin na tayo po yung mga anak ng Diyos. So, ang teksto po ng magulang, ang pagdidisiplina ng magulang sa anak, it always seeks the child's best interest. Lagi pong yun ang sinasa importante, yung best interest po ng anak. Okay? Verse 5 po, sinabi doon, anak, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Ito pong talatang ito ay binibigay sa atin ng Panginoon as personal. Tinawag po tayo nitong anak. Isipin po natin yung talatang yon na isang warning at the same time isa din pong encouragement. Why the need for a discipline? Ang discipline po, even painful discipline, is actually an expression of love. Yung pagdidisiplina po ay isang pagpapahayag ng pag-ibig. But how will you give importance for the Lord's discipline? If we accept discipline, it displays one's character as it shows maturity and humility. Pinapakita natin pag tumatanggap po natin disiplina, tayo ay matured enough and humble. Sabi sa Proverbs chapter 3 verse 11, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin, ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itatakwil. Ang disiplina po ay isang training. May binibigay ng mga rules sa atin, and then may consequences po pag hindi po natin naganap o na-comply yung rules na yun. Ang purpose po ng discipline ay correction or bettering of the person being disciplined. Sabi nito, verse 5, my son, do not make light of the Lord's discipline.
Sa Tagalog po, napakaganda ng pagkakasayan. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon. To apply God's discipline properly, sabi doon sa verse 5, we must not regard it. O huwag natin waling bahala o baliwalain. Kasi pag binaliwala po natin to, we fail to see God's care in all that happens to us. Hindi natin makikita ang care ng Panginoon sa lahat-lahat sa ating buhay. Remember this, lahat po nangyayari sa ating buhay ay hindi chance, hindi luck. Alam po natin na God controls every detail of our lives, down to the very hairs of our head being numbered. Lahat po alam ng Panginoon sa atin. Unfortunately, marami pong Kristiyano hindi po naintindihan ito. One, they're trying to teach them. Why? They neither realize that God is chastening them or disciplining them, or they do not take it seriously. Hindi nila alam na sila po ay dinisiplina na because they take it very lightly. Why does God need to discipline us? Verse 6 po sinasabi, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang tinuturing niyang anak. Ang disiplina po ng Panginoon ay hindi punishment, because this is already bore our punishment. Nor is discipline is motivated by a desire to inflict pain. Maganda din pong bigyan natin ng pahalaga. Hindi po kailangan po natin ma-differentiate ang pagkakaiba ng discipline sa punishment. Sabi kasi, God's discipline is not punishment. Okay? Ang discipline po, dito po, God acts as a father. So, ang Diyos po ay nag-aaktong siya yung ama. Pero sa punishment po, God acts as a judge. So, inuhusgahan niya. Isama po nito yung God act as a father, yung alibugang anak. Alam natin ang nangyari sa story ng alibugang anak. Lumayas ang bunsong anak. Naubos ang kayamanan niya, naghirap siya, at naalala niya yung pagmamahal sa kanya ng kanyang ama. At sabi nga, bumalik siya. At anong ginawa ng ama? Tinanggap niya muli yung kanyang anak at ipinaghanda pa. Pero doon sa punishment, God acts as a judge. Isa pong example natin dito si Ananias and Sapphira sa Acts chapter 5, kung saan yung mag-asawang ito ay hindi dineclare yung tamang pinagbentahan nila ng property sa mga apostol. Kaya ano nangyari? Inusgahan sila agad. Sabi na mga apostol, nagkasala kayo sa banal na spirito. Anong nangyari? Sila po'y namatay kalaka. Alam din natin si Akan, sa Joshua 7, ganyan din po nangyari. Nilimas niya yung mga kayamanan na hindi dapat kunin. At ano nangyari? Dahil pinagbabawal yun, sila po ay inusgahan ng Diyos at siya'y namatay. Ganoon din naman ang mga tao sa bansang Israel noong time niyo sa Numbers 14, ganoon din po ang nangyari. Dahil nagko-comment sila na hindi mahal sa Panginoon, nagalit ang Panginoon sa kanila, at lahat ng 20 years old and below hindi na po nakapasok. Ganoon po ang Diyos. Yun po yung punishment. Pag ang Diyos ang nag-act as judge, punishment na po yan. Pero pag ang Diyos nag-act as a father, ito po yung discipline. Pangalawa, yung discipline po ay from His love. Dahil sa pag-ibig niya, dahil tayo yung mga anak niya. Pero sa punishment, dahil ito'y sa kanyang galit. Dahil tayo dating mga kalaban niya. So galit ang Panginoon sa ganong pamaraanan. Ganon din po sa discipline, Christ paid for our sins. Pero sa punishment, sinners pay for His sins. So napakaganda isipin natin. Sa 1 Thessalonians, sabi doon chapter 5 verse 9, for God did not appoint us to suffer but to receive salvation. So wala na po sa atin ang wrath ng Diyos. God's discipline comes from His great love for us. Why the need to discipline? Isa pong bagay kaya mahalaga ng discipline, ito po yung nagbibuild ng isang personalidad ng isang tao. Discipline brings stability and structure to a person's life. Pag wala pong disiplina, ano na nang mangyayari? People will do whatever they wanted and make mistakes without putting good consideration of others. Ibig sabihin po nito, God is disciplining us, is teaching us
correcting us, transforming us. In other words, God has a purpose and a design in what is happening to us. Isa pong halimbawa po ganito. Meron pong 5 bata na naglalaro sa isang yard, isang bakanteng lote. They were covered with mud. Suddenly po, dumating yung nanay. At yung 3 bata ay dinisiplina ng nanay, forbidding them to play once more. Sabi ng isang bata doon sa kanya nanay, "Why didn't you discipline the others? Bakit hindi mo disiplina yung iba?" Ang sabi ng nanay, "Because they are not my children." Isipin nito, Christians are considered as sons of God. So there's be a parent and child relationship between the two. As God's children, we must be disciplined for our wrongdoings. Yun po yung disenyo ng Panginoon, na tayo ay disiplinahin. The design of God is love. Our pain is not the effect of God's hate, but of God's love. Alam natin yan sa 1 John 1:9. God is love. So, pangangailangan po ng disiplina, pinapakita ito ng Diyos ang kanyang pag-ibig niya sa atin. Ikalawa po na characteristic ng God's loving discipline ay the means of discipline, verse 7 and 8. Ito po ano po yung paraan ng pagdidisiplina? Sabi dito, verse 7, sa mabuting balita, Biblia, "Tiisinin niyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtuwid ng isang ama. Dahil dito ay nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay niyang anak." Sinong anak ang hindi dinidisiplina ang kanyang ama? Yung pain po rito, yung endured hardship, you are not being treated as a slave or as an enemy. You are being treated as a loved child of God. Sabi itong, God is treating you as His children. Sino po ba sa atin ang nakaranas ng one way or the other ng pagdidisiplina ng Diyos? Meron po bang madami o meron naman pong wala pa? Magaan po ba ang pagdidisiplina sa atin? Sa talata po natin, walang masarap at magaan na pagdidisiplina. Dito makikita natin, natatanungan sa sarili natin, are we really the child of God? Sabi kasi, dinidisiplina niya ang kanyang mga anak. Sa verse 7, sinabi doon, endure hardship. Endure po, pag kinuha natin ng meaning, ito po ay, it means to suffer something painful or difficult patiently. Why do we need to endure the hardship? Because God treated us as His child. Yun po ang kadahilanan. Sabi dito sa Mark 8:34-35, "If anyone wishes to come after me, he must deny himself." Sabi, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili. Pasayin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Dito po yung word na deny or itakwil, ang ibig po sabihin niya ay to refuse or reject any connection. Tumanggi o tanggihan ang anumang koneksyon sa isang bagay. Denying self means that we disregard our natural feelings about ourselves. Tinatanggihan natin ang ating sarili, nangangahulugang hindi natin pinapansin ang ating likas na damdamin tungkol sa ating sarili. If we are to deny our own self, sabi dito, dapat natin tanggihan ang pagmamayari natin ng ating sarili. Kung sinasabi natin tayo Christian, dapat dinidinay po natin ito. We do not have the final right to decide what we are going to do or where we are going to. If you are going to follow Jesus, you are no longer on yourself. He has the ultimate rights and He has the lordship of our life. Diba? Naalala natin nung tinanggap natin ng Panginoong Jesus? Sabi doon, tinanggap natin ng Panginoong Jesus bilang Diyos at siyang Panginoon ng ating buhay. So you no longer belong to yourself. He must take those final decisions when the great issues of your life hang in the balance. Yun po ibig sabihin ng, if anyone would come after me, let him deny himself. Deny our self-trust. Deny our self-sufficiency. Deny our feelings that we are able to handle life by ourselves. To discipline or not to discipline. Sa verse 7, sabi dito, may tanong po, sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Meron po ba sa atin masasabi na hindi ako dinidisiplina ng aking ama? Lahat naman po ng ama natin
a human father ay talagang tumalas tayo ng pagdidisiplina one way or the other. Ganon din po yung lingkod. Tumalas din ako ng pagpapalo ng aking ama. Pero sinong anak ang hindi dinidisiplina ang kanyang ama? Meron pong isang talata sa Bible, sa 1 Samuel chapter 2. Ito po ay tungkol kay Eli at ang kanyang dalawang anak na si Hopin at si Pinehas. Ito po ay para sa mga magulang that we have a responsibility to our children. Si Eli po at ang kanyang dalawang anak ay mga pare. Eli's sons are priests like their father, but sabi sa 1 Samuel chapter 2 verse 12, but they did not know the Lord. So imagine nyo, mga pare sila naglilingkod sa Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. Eli's two sons did not submit to their father's supervision. Hindi sila sumusunod sa tatay nila. At sabi doon sa 1 Samuel chapter 2 verse 25, they did not heed the voice of their father Eli. They sinned against the Lord. So hindi nila sinunod yung sinasabi ng kanilang tatay. This reminds us the serious responsibility of parents to teach our children the principles of the gospel of Jesus Christ and the heartbreaking consequences that can result if parents neglect their sacred obligation. Wala pong school na magtuturo sa atin para mabuting magulang. Pero dito pinapakita ng Diyos sa atin, sa kanyang mga salita, yung obligasyon natin o responsibility din ng mga magulang sa ating mga anak. Sabi dito, dapat tinanong ko kayo na kung sino disiplina kanyang ama. Kasi pag hindi po tayo disiplina, ito pong sinasabi sa verse 8, kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, kaya hindi kayo tunay na mga anak, kundi kayo mga anak sa labas. So we need to accept the truth that discipline is a means to our spiritual growth. So everyone po who is a child of God must endure the hardship of discipline. So ano po yung paraan o means of discipline? Obedience po o pagsunod. Ikatlo naman po natin characteristic ng God's loving discipline ay the motive of discipline, verse 9. Ang motive po is the reason for doing something. Bakit kinakailangan ang disiplina? Sa verse 9 po, babasahin sa Tagalog, bukod dito, tayo na nagkaroon ng ama ng ating laman upang tayo parusahan at sila'y ating iginagalang. Di baga lalong tayo pasasakop sa ama ng Espiritu at tayo nabubuhay? Submission po, sabi sa English, how much more we should we submit to the Father and Spirits and live. Submission is a word that many Christians seems uncomfortable. Ano po ibig sabihin ng submission? Act of accepting the authority or control of someone else. Submitting means putting others up before yourself. It means not always doing what you want to do. It means putting God's desire above your desires. Lahat naman tayo may earthly father. Even Jesus has God the Father. Our best example po ng submission ay ang Panginoong Jesus. His total submission to God. Sa Philippians, makita po natin yan, sinasabi, Paul writes, though he was in the form of God, did not count equality with God. Kahit taglay niya ang kanyang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao. So if Christ, being God, humbled himself to become a servant for others, then how can we as his followers who are not God in any way exalt ourselves? If he died for others, how can we fail to live for others? When we teach our children godly submission, we are teaching them to do right things for the right season. Sabi nga sa Proverbs, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. So yung rod, pag-discipline po yun. Next po natin, ang motive po discipline ay respect. Sunod po natin ay number 4, the goal of discipline, verse 10. Ano po ang layo ng disiplina? Verse 10, sabi rito, sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Kaya hindi naman, itutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo maging banal tulad niya.
Children, parents discipline their child for our best. Too many, child forget to magnify this with their parents. Sa verse na ito, makita natin that they discipline us for our best. The design, sabi ni John Piper, the design of our loving Father's discipline is for our good, our holiness, our peace, and righteousness. Another important aspect po ng disiplina ay yung natuturo sa atin ay yung self-discipline o yung pagdisiplina sa ating sarili. Self-discipline is the ability that you have to control and motivate yourself. It is the ability to reject instant gratification and pleasure in favor of some greater gain. Another important aspect of having discipline is that it teaches us self-discipline o yung pagdisiplina sa ating sarili. Sinabi ni Harry Truman, ang 33rd US President, sabi niya, "In reading the lives of great men, I found that the first victory they won was over themselves. Self-discipline with all of them came first." So mahalaga po yung self-discipline. Bakit po? Self-discipline helps to eliminate hindrances. O ang disiplina sa ating sarili ay nakakatulong upang maalis ang mga hadlang sa spiritual na paglaki. The primary purpose of self-discipline is the elimination of the negative patterns that develop in our lives in order to give space for the Holy Spirit to cultivate good habits and patterns of holiness. Without discipline, we can never accomplish anything. Discipline also relates to the desire to reach a certain goal. Ang disiplina ay nag-uugnay sa pagnanais na maabot ang isang tiyak na layunin. We do have a common goal. Ano po yung common goal natin? To live lives that pleases God. A certain amount of self-discipline is necessary to reach that goal. Yung goal po natin na to live lives that please God. That means every Christian requires a certain amount of discipline in the areas of Bible reading, prayer, witness, or she won't significantly grow spiritually. Ang layunin po ng disiplina ay para gawin tayo mga followers of Christ. So, huli pong characteristic ay ang the result of discipline. Verse 11. Ang result po ng discipline ay meron po itong short-term pain and long-term gain. Panandali ang sakit at pangmatagalang pakinabang. Aware po ba tayo rito yung short-term pain or long-term gain? Or sa baligtad, short-term gain or long-term pain. Sabi sa verse 11, lahat ng parusa sa ngayon ay tila man hindi kaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayunmay, pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsisipagsanay sa pamamagitan nito. Sa verse 10, makita natin dito yung short-term pain. Ano po yung short-term pain? Discipline. So, dinidisiplina tayo. Sabi nga kanina, sa mga naunang verse natin, you have to endure hardship. Mabigat. So, yun yung pain. Sabi sa verse 11a, hindi kaliligaya. It's not pleasant in discipline. Ikalawa, it's painful. Ikalulungkot. Pero sabi nga, short term lang to. Ano yung long term gain niya? Long term gain niya is to share in His holiness. Hindi naman na nais natin to live lives pleasing to God. Isa pa, long term gain po ito, to discipline for our good. Ano po yung harvest of righteousness sinasabi sa talatang 11? Ito po it is conforming to God's will in thought and in deed. The reason we don't like discipline our kids is because it involves some pain. Diba? Ginagawa natin para mag-disiplina sila, pinapalo. Sabi nga, we are sympathetic of their feelings and we never enjoy hurting them. Pero minsan kailangan po talaga. Sabi sa Proverbs chapter 13 verse 24, mapagmahal na magulang, anak ay dinidisiplina. Anak na di pinapalo, hindi mahal ng magulang. So mga kapatid, kung di kayo pinapalo ng magulang nyo, mag-isip-isip muna tayo. In verse 11, sinasabi dito, it acknowledges the pain saying, all discipline
Lahat po ng disiplina, not some, hindi ilan lang, or even most, but all seems not to be pleasant and but painful. But there's a process involved. Those who have been trained by it yield the fruit of righteousness. Ito po sinasabing short, long-term gain. While discipline seems sometimes painful, God's purpose in disciplining us is for our own good. Not only our own good, but our holiness. The ultimate good for a Christian is to be sanctified or binanal, which is to be conformed to the image and likeness of Christ. During martial law, merong isang slogan na sikat na sikat. Hindi ko alam kung naabot ito ng iba. Ito po yung slogan niya. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Tayo pa naniniwala sa slogan na ito. Sinasabi po rito, di uunlad ng bayan kung ang mamamayan ay hindi disiplinado. Totoo ba itong slogan na to? Is it teaching us something? Meron pong sinasabi na a country without discipline will be chaotic and unstable. Sa isang country na disiplinado, kailangan po mayroong stricter enforcement of rules and policies that may seem harsh and inhumane to any of us, but for most political leaders ruling the respective country, it is a necessity. A country without discipline would be chaotic and unstable. Sa ating pong kapanahunan, the most disciplined nation in the world is Singapore. They may be small, but the government's implementation of their rules and policies are higher compared to sa ibang nation na disiplinado rin. Any wrong move costs someone a fine. So alam natin yan. Pag may mga kapatid pupunta sa Singapore, napaka-taas ng standard nila sa pagsunod sa disiplina ng mga tao. Why discipline is essential to one's character? Number one, discipline brings stability and structure into a person's life. Number two, it teaches a person to be responsible and respectful. Number three, it promotes good human behavior to a better society and make it more enjoyable place to everyone to live. The most successful people in life exert discipline in a daily basis. Ang example po dito maganda ay yung mga atleta. They discipline themselves so that they can rule every rules. For every player must adhere to the rules of the game. Discipline helps them to train the person's mind and character. Isa pong bagay na kailangan discipline ay yung gymnastics. Ang gymnastics po, o yung mga gymnasts, are by far the most flexible and muscular people. So, paano nila magagawa ito? Paano magagawa ng endurance and stamina? So, they have to train themselves 8 hours a day, 6 days a week. Meron pong isang bata at the age of 14 made a perfection. He's a Romanian gymnast by the name of Nadia Comaneci, who scored a perfect 10 on the uneven bars during the 1976 Montreal Olympic Games. Dahil sa galing po ng batang ito, pati yung scoreboard ay hindi alam ano gagawin. Dahil yung scoreboard po ay hindi na-display yung 4 digits that shows that 10 score because nobody had even conceived it was possible. So there's a great hope for us. It is the loving, painful discipline of our Father. Discipline po is designed for our good. Sa summary po ng discipline that God taught men, unang-una po, God expressed love, there's obedience, there's respect, and there's a path to become followers. And number 5, righteousness. Ang disiplina ay short-term pain and long-term gain. Sa ating buhay Kristiyano, meron tayong ups and downs. How many ups and how many downs, hindi ko po alam. What is important to know about God's discipline is that we fully trust and obey God. That's all our best interests are at His heart. Imagine po natin si Joseph sa Genesis chapter 37. Ano po nangyari sa kanya? Nang-slave siya sa isang foreign land dahil sa kanyang mga kapatid na siya tinapon. Na-imprison siya for resisting the advances of a married woman. He could have bitterly doubted God's love and care.
especially during the 2 years when the cupbearer forgot to mention his situation. At 17 years old, when Joseph was sold to Egypt, after 10 years he was in prison, and 2 years he was at Potiphar's house. By the age of 30, when he made overseer, by the age of 30, when his brothers first came to Egypt, ano po yung kainaman ng pagkatao ni Joseph? Sabi dito, Joseph clung to the love of God and to His sovereign goodness for every circumstances. Joseph's trust and submission to God through his trials is an example for us on how to respond to God's loving discipline. Ano po yung response natin sa ating discipline? Or what's our response to God's discipline? Ang response po natin, to submit and trust Him as our loving, sovereign Heavenly Father. To endure the struggle against evil, we must understand what Scripture teaches us about God's discipline. When the trial is major or minor, we must submit to Him in faith, viewing God's discipline as a sign of His love. Pag dumating po sa atin ang trials, malaki man ito maliit, isa lang po ang dapat natin gawin. We must submit to God in faith that yung discipline natin ay is a sign of His love. Tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos na manandakila sa lahat, muli po kami nagpapasalamat sa iyong pagbutihan. Magandang loob, salamat Ama, dahil kami mga anak mo. Kami tunurin mo iyong mga anak ang tunay, Panginoon, dahil dinisiplina mo kami. Tinuturuan mo kami, ginagabayan mo kami, and ginagawa mo ito para bumuti kami. Salamat Ama sa pag-ibig na yan at meron kami Diyos na dinisiplina sa amin. Salamat Ama, purihin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tugunin po natin ang mensahe ng Panginoon sa isang awit, kalooban mo ang siyang sundin. Ko'y umisin
po ang lahat na tayo po ay tumayo bilang pangwakas sa panalangin. Maraming salamat po, Ama, sa iyong ginagawa sa aming buhay, sa buhay ng Iglesia. Ama, sa mga sandali ito ay nagpapasalamat kami dahil kayo ang Diyos na naglagay ng inyong salita sa inyong lingkod. Elder Homer Almudiente, tunay nga po, Panginoon, na karapat dapat kayong purihin, pasalamatan sa buhay niya at ginamit ninyo upang kami, ang aming buhay na inyong mga anak, ay makita at masuri minsan pa sa magitan ng inyong salita sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, at nasumpungan mo kami. Sa buhay na ito ay mayroon kaming pagkukulang, kaya nga pinupunan po ninyo kami. At sa buhay na ito ay mayroon kayong pagtutuwid. At salamat sapagkat ang pagtutuwid na ito ay naking mabuti ang aming buhay, Panginoon, at patuloy mo kaming inaakay sa tamang landas ng buhay. Oo, nalulungkot kayo pagka kami nakagawa ng hindi maganda. At salamat dahil nalulungkot din kami. Kayo ang kaaliwan namin, Panginoong Diyos. Sa tulong ng Espiritu Santo, patuloy na ipinaalala sa amin kung ano ang aming dapat gawin. Salamat po sa iyong ginagawa at patuloy na ang paglalakbay na ito sa kabila ng problema namin na kinakaharap ng COVID-19. Hindi man kami nagkita-kita ng mga kapatid na personal, pero salamat dahil pinagbuklod mo kami sa pamagitan ng teknolohiyang ito, O Diyos. Nawa, Panginoon, ay magpatuloy ang pagpapala mo na aming maranasan sa kabila ng mga bagay na ito, O Diyos. Salamat po at patuloy kang manguna sa amin, sa aming paglalakbay na ito. Akayin mo kami sa banal na buhay na nais mo tulad ng aming Panginoong Kristo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kaunlaran, kasalagan, kalusugan sa tulong ng Santong Espiritu, ngayon at pagpakailanman. Amen. Account number 248-000-2529. You can also drop by to your respective churches for your tithes and offerings. Do you have a mobile phone or computer? Do you have internet connection? Do you like taking photos and videos? Do you know how to edit photos, videos, and use presentation apps? Do you have free time and heart to serve? We need you. Please leave a comment or send us a message if you are interested.